Uy! Part 7 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Pasensya na't ngayon lang ako my dear Mash, ika na nga ng isang misteryosong lalaki na nakasakay sa dragon at tila dadayo sa ating bida, habang sa kasalukuyan ay kaharap naman ni Mash sa exam itong si Margaret, na nakaligtas na nga sa pasuplex ni Mash sa pamamagitan ng malaunan na nut ang ginawa nito. More, paulit-ulit na banggit na nga ng tila nag-enjoy ng kalaban na agad binanata na naman ng pangmalakasang piu-piu magic itong si Mash, na di rin nagpahuli at pasiklab sa pag-iwas sa lahat ng ibinabato ni Margaret sa kanya habang tumatakbo paikat sa buong arena. Kalaunan ay nagawa na ngang makalapit ni Mash ngunit sa gulat ng lahat ay agad naman itong nasabayan ni Margaret, at dito pinagtaka kung bakit di tinuloy ng kalaban ang atake nito. Ayon naman kay Margaret ay tila may prinoprotektahan daw itong bida natin hanggang sa siyang tunay nga ay hugatin ni Mash mula sa coat niya ang pinakaiingat-ingatang nitong cream puff. Iminungkahi na nga ni Margaret na itabi muna nito ang lablab niyang cream puff nang makabuelo sila sa laban, na kinamangha na nga ni Mash at di dinamay ang pinakamamahal niyang cream puff. Huwag ka assuming para ito sa pansarili kong kasiyahan, banat naman nga ni Margaret sa ating bida. Nabahala naman ang kanyang mga kaibigan dahil tila nagsusukatan pangaraw ang dalawa habang ang ibang manonood naman ay lubos ang pagka-excite sa lahat ng nasasaksihan. Maging itong si Caldo ay napapaisip dahil pwede naman daw gamitin na ni Margaret ang second nito, ngunit maagang araw matatapos ang laban kung buhos agad ang dalawa sa kanilang mga kakayahan. Pasaripan mo naman laban natin Mash, ika na naman nga ni Margaret sa ating bida, sabay bomb iron ng panibagong spell na nagkorting malaking kama na agad nang ang sinabayan ni Mash, ngunit sa kasamaang palad since tunog nga ito ay wa-epek ang ribat na suntok ng ating bida na siya nang ang demogo ang mga tenga at rektang pinsala ang natamo mula sa nasabing atake. Nako naman Mash, wag mo naman ituring ng parlor trick lamang ang kapangyarihan ko. Sant Okan ba naman tunog ano na tayo Mash sas Mariasep para na naman tayong di na grade 1 yan, banat na naman nga sa kanya ni Margaret, di pa man nakaka-recover ang bida natin ay sunod-sunod na atake na nga ang pinakawalan ni Margaret, na lubos kinabahala na nga ng mga manunood dahil halos one-sided lang daw ang nagiging laban. Ano ba yan, nakakadismaya ka naman Mash, banat na naman nga sa kanya ni Margaret, sabay nagcast ng panibagong spell niya na tinawag nitong Sound Surround Orchestra, kung saan sari-saring speaker na nga ang pumalibot sa bida nating si Mash, at ayon dito kay Margaret ay katapusan na nga raw nitong binata. Kaliwat kanang tunog na nga ang inilabas ng mga speaker na kalaunan ay nagsanhi ng pangmalakasang pagsabog kasama ang ating bida, na lubos pinag-alala na nga ng kanyang mga kaibigan. Nagulat na nga lang si Margaret nang makita na wala si Mash sa nasabing pagsabog, hanggang sa kung saan ay hugatin na nga lang siya nito mula sa ilalim ng lupa kung saan siya ay ibinaon. Di na nga makapaniwala itong si Margaret sa mga nangyari, maging lahat ng manunood na nakasaksi, bukod dito kay Finn na may pa-flashback na naman sa mga nangyari. At sinabing bago pa man tumama ang spell kay Mash ay nagawa nitong dive sa lupa, kung saan nagsilbing barrier sa sound at doon na malauod na naghukay papunta kay Margaret. Quadriceps magic, guillotine kick, banggit na nga ni Mash, na walang kutsa cuts arang binanata na nga sa mukha si Margaret. Di pa man nakakatayo mula sa sipa ni Mash ay sunod-sunod na suntok na nga ang ipinatikim niya dito, na lubos kinagulat na nga ng lahat dahil ngayon lang daw sila nakakita ng ganitong klaseng mga pag-atake. Kalaunan ay bigla na lamang napaiwas si Mash nang marinig na magsalita si Margaret, at ito nga raw ang hinahanap nitong laban, at mukhang kailangan niya na raw na magseryoso at labanan si Mash sa tunay niyang form. Sounds metamorphosis, ika na nga ni Margaret na binanggit ang pangmalakasan nitong spell, na siya nang unti-unting nagbago sa form nito. Nagulat na nga lang ang lahat ng isang bata ang lumabas mula sa spell, na maging ang bida natin ay kinagulat at may buhok daw pala itong si Margaret. Samantala, somewhere sa kung saan ay nagmamadling ibinalita naman ni Boy Kulot kay Rio ang tungkol sa muling pagkilos nga raw ng Innocent Zero, na siya nang nagbabala sa kanila noong nakaraan, at target nga itong si Mash. Iminungkahi na nga nito na itimbre na agad sa kanilang security, pati na kila Orter at Caldo na nasa Easton nang mabigyan sila ng oras. Dito tinanong na nga ni Rio kung sinong miyembro ng Innocent Zero ang kumikilos, hanggang sa nagulat na nga ito nang sabihin ni Boy Kulot na mismong si Innocent Zero ang papunta sa kanila.
Balik sa laban nila Mash ay pa-explain na nga itong si Margaret na di lang daw basta siya naging bata, kung yun daw ang kinakabahala nitong binata, bagkus ay ito nga raw ang form niya para mas mailabas ang tunay niyang kapangyarihan, hanggang sa walang ano-ano nga ay bigla na lamang nag-teleport sa tabi ni Mash. Sabay ihip sa tenga niya na nagpayanig na nga ng buong pagkatao ni Mash, maging ng selos ni Ate Lemon mong nainggit sa bata, at mukhang tenga raw pala ang kahinaan ni Mash. Di pa rin nga tumitigil sa kakadada itong si Margaret kaya nabwisit na itong si Mash at in-uppercut ang pasikat, ngunit agad ding naiwasan nito gamit ang pambihirang teleport skill nito. Sabi ko naman sayo, sa kasalukuyang form ko, ay ako mismo ang tunog, sabay bigla na nga lang lumutang sa harap ni Mash nang may hatid pang sipa sa ating bida. Sa bawat pitik ng daliri nito ay siya ring teleport nito sa kung saan nito gustuhin, na maging itong si Caldo nga ay ikinamangha, at nagagawang makapag-travel sa speed of sound, at para mahuli ito ay kakailanganin mo ng bilis na lalampas sa sound mismo, at kung walang magic ay tila alanganin daw ang ating bida. Sa kabila ng sunod-sunod na atake ni Margaret ay nagawa pa ring makatayo ni Mash, hanggang sa nagulantang na lamang ang kalaban ng magawang maiwasan ni Mash ang binira niyang sipa dito, at paano nga raw ito nagawa ni Mash. Pa-explain na nga itong si Caldo at brainy daw itong si Mash na ginamit ang properties ng sound, kung saan mas mabilis nagta-travel sa solid, kumpara sa liquid at gas, at gamit nga raw ang pader sa likod nito ay nagawang maramdaman ang atake ni Margaret ngunit mas nakakamangha raw ang pambihirang reflexes nito para magawa ito. Nako susuntok ka na naman, wa-epek nga yan sa akin, banat na nga ni Margaret hanggang sa magulat nang di na magawang maipitik ang daliri dahil sa sauce na nakabalot sa kamay nito, na siya nang ang naging sanhi para mailusot ni Mash ang atake nito sa kanya. Bagamat nakabura ng atake itong si Mash ay pag-aalala pa rin ang nadarama nila Lance, dahil di pa rin ina-activate ni Margaret ang second nito, hanggang sa siyang tunay nga ay mukhang napilitan na rin itong kalaban na gamitin ang alas niya, at nakitang karapat-dapat na kalaban nga raw itong si Mash. Death Gong, banggit na nga nito na siyang activation ng second nito, na kilaunay naglabas ng isang dambuhalang bell. At syempre mawawala ba naman pa-explain ang spell ng mismong kalaban, kung saan puksa raw lahat ng makar inig ng tunog nito na magti-trigger after 1 minute, at may range na 2 kilometro. At ang tanging makakapigil nga lang daw nito ay ang pagkuha ng wand mula sa kanya. Kung saan nangangahulugan na kailangan siyang mahuli ni Mash sa loob ng 1 minuto kundi talo ito. Lubos na bahala na nga ang tropa pips ni Mash dahil bagamat mabilis daw ang kanilang kaibigan, ay may taglay paring speed of sound ang kalaban. At sigurado di na raw gagana ang strategy niya kanina since alam na ito ni Margaret. Tila asot pusa na ngang naghabulan ang dalawa sa loob ng arena, kung saan todo effort na nga itong si Mash na mahuli itong si Margaret habang nagte-teleport gamit ang spell nito. Nako Mash, 30 seconds na lang bilis-bilisan mo naman, banat na naman nga sa kanya nitong si Margaret, at sa unti-unti ngang pagdaan ng mga segundo ay unti-unti na ring nagliliwanag ang death bell. Sa huling 10 segundo ay nagulat na nga lang si Margaret nang ibaon na lang bigla ni Mash ang kanyang mga kamay sa sahig, at dito buong lakas na hinugot sabay iniharang sa kanyang harap. Dahil dito ay nagawang limitahan ni Mash sa 2 direksyon na lamang ang tatakasin ni Margaret. Sa kabila nito ay pang-ising-isi pa rin nga itong kalaban at basic niya nga lang daw itong maiiwasan, at walang laban sa bilis niya itong si Mash. Hanggang sa nagulat na nga lang siya nang nagawa siyang pigilan ni Mash gamit lamang ang hinliliit nito, na siya nang ang hinayla siya sabay rekta basag sa wand niya. Napawaw na nga lang ang lahat sa mga nasaksihan, na maging si Margaret ay tinanggap na rin ang pagkatalo sa pambihira nating bida. Yehey na nga ang mga kaibigan niya at ang lahat na lubos na tuwa sa naging pambihirang laban ni Mash. Na partida pangaraw na walang gamit na magic, di pa man nakakaalis sa arena sila Mash ay bigla na nga lang natigilan ang lahat ng lumutang sa kung saan ang Innocent Zero, na lubos kinagulat na nga ng lahat, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na nga nitong pinatigil ang oras, sabay rekta nag-teleport sa harap ng ating bida, at matagal na nga raw nilang hinahanap itong si Mash, di niya raw inakalang mahahanap niya itong buhay, ang bida nating tinukoy nitong anak niya, na siya nga raw kukumpleto sa kanya. At nang bandang magkakas na nga ito ng spell ay siya nang ang biglang paglutang ni Headmaster Wahlberg at pinigilan ito. Nako umiinit mga idol, kaya para updated ka banatan mo na like at subscribe, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like,
share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.